Nang nangyayari ni Sara Duterte ay isang modus operandi na naging hanap buhay ang paghanap niya ng patay na ililibing. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, ito mga kaibigan, bagong modus ni Sara Duterte. Hanap patay, hanap buhay. Nako po, ay baka ho kayong magtaka. Mga kaibigan, paano magiging hanap buhay ang hanap patay na isang modus operandi nitong si Sara Duterte? Nako po, mga kaibigan, huwag po kayong alis dahil patindi ng patindi. Ang inyong matutuklasan, mapapanood, mapapakinggan, ang ibabahagi ko po sa inyo tungkol dito kay Sara Duterte na kanyang modus operandi na bago. Hanap patay, hanap buhay, mga kaibigan. Nako po, ay ito ang matindi. Patagal ng patagal ho, mga kaibigan, ay marami ang natutuklasan dito ho kay Sara Duterte. But anyway, ay hintayin po natin dito dahil may naamoy na malapit na sa katotohanan itong impeachment complaint. Ba't hindi po impeachment ang ating tatalakayin natin ngayon? Bigyan po natin ng highlight, public opinion komentaryo na kaunti itong natuklasan, inuulit ko. Bagong modus operandi ni Sara Duterte. Ang hanap buhay ay isang hanap patay, hanap buhay. Tama ba ako? Para yatang nabaliktad. But anyway, bibigyan po natin ng linaw yan. Paano nangyari yun? Mga kaibigan, kung magugunita nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, kahapon ay tinalakay natin na itong si Sara Duterte ay nakakaawa ang kanyang mga pinalibing o ililibing pa dahil walang pampalibing. Yun ang matindi, di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, ito ay naghahanap ng ililibing para magkapera. Doon ho pumapasok mga mahal kong taga-subaybay. At nagre-reklamo. Malaki ang reklamo ho ni Sara Duterte dahil dito sa pag-operate ng kanyang hanap patay ay nagkaroon ho ng problema sapagkat natuklasan na ito ay isang modus operandi di umano. Talagang matindi, di ba? May papakita po ako sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. At dito ho ay matutuklasan po natin. Pasensya na sa audio ko. Medyo namamalat. Ipapakita ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Ito yung mga pahayag dati ni Sara Duterte. Mga kaibigan. Ito po. Ipa-flash ko ho diyan sa screen. Buhat dito sa Impact Leadership. Ano ang sinasabi ni Sara Duterte? Babasahin ko po. Ba't nandiyan sa screen? Pwede nyo pong i-screenshot at nang sa ganun ay lubos nyo pong maunawaan. Ito. Handang-handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Malinaw po mga kaibigan. Ano ang koneksyon nito? Dito sa ating tinatalakay na naghahanap ng patay si Sara Duterte upang ipalibing. Malaki po ang koneksyon nito. Ito pa, kayang-kaya naming magtrabaho
kahit walang budget. Nako ho, ay mayabang na pinagmamalaki ni Sara Duterte na kayang-kaya naming magtrabaho kahit walang budget, di ba? Oh, yan po ang pahayag noon bago magtapos ang taon 2024. Mga kaibigan ni Sara Duterte na pinapakalat sa social media at malalaking stream media. Ba't ito ang mas matindi? Mga binitawan niya ngayong taong 2025. Biglang nagbago ho ang ihip ng hangin. Mga mahal kong taga-subaybay, nandiyan din ho sa screen. Pwede niyo pong i-screenshot ang resibo na ang kanyang bagong pahayag taong 2025. Ito, babasahin ko. There is no approved budget for the medical and burial assistance program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriation Act GAA. Maliwanag ho. Nagrereklamo itong si Sara Duterte. Bakit wala daw budget taong 2025 para sa libreng kanyang pagpapalibing? Nako, ay nakakaawa naman yung magiging biktima nito. Mga kaibigan, kaya data po sa puntong ito, nasabi nga natin na itong si Sara Duterte ay naghahanap ng patay para ipalibing, mga kaibigan, dahil dito po nagsisimula ang tinatawag na korupsyon di umano. Ang dami yung nagbibigay dito. Hindi ko na isa-isahin ng kanilang public opinion na ginagawang hanap buhay ni Sara Duterte upang makakuha at makakulimbad dito po sa mga patay na ipalilibing. That is pawang public opinion dito ho sa post na ito. Ayan, andali, medyo against the light. Ayan, kung babasahin po natin, ay sinasabi nila, huwag mong gamitin ang mga patay na ililibing. Sara Duterte, irespeto mo naman. Kaya maliwanag ho doon. At ang dami rin nagbibigay ng kanilang public opinion na isang modus operandi ni Sara Duterte na natuklasan ang paghanap ng patay na ililibing. Mga kaibigan, na ito pala ay nagbibigay daan sa isang korupsyon. Ay doon ang patutunguhan yan, mga mahal kung taga-subaybay. Kaya pala ganun na lang itong si Sara Duterte. Ang reklamo, halos magmakaawa. Bakit walang binigay na budget itong 2025 para sa pagpapalibing? Ay wala na daw siyang pera, mga kaibigan. Nako, ay naipaliwanag ko na po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, ang mga dahilan kung bakit hindi ito binigyan ng budget, dahil dito po nagmumula ang anumang korupsyon. Hindi na niya ito sakop eh. Ay sa bagay, pagdating sa pera, ay malaki ang responsibilidad ni Sara Duterte ayon sa kanyang pangunawa. Dahil puro pera ang usapin nito. But pag-comment man lang tungkol sa ikaganda ng takbo ng Republika ng Pilipinas, no comment po siya, mga kaibigan. Pero pagdating sa pera, mga kaibigan, nagko-comment ho ito. Hindi niyo po ba napapansin, mga mahal kong taga-subaybay? Kaya't maliwanag ho dito, mahal na mahal ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan, ang pera ng Republika ng Pilipinas. Hindi niya po minahal ang Republika ng Pilipinas. Only pera lang po ng taong bayan ang minahal ni Sara Duterte. Kaya hindi po natin masisisi ang mga kapwa natin na nagbibigay ng anumang public opinion na ang nangyayari dito sa libreng pagpapalibing ni Sara Duterte
ay isang modus operandi na naging hanap buhay. Ang paghanap niya ng patay na ililibing. Ayon po sa mga malating taga-subaybay na nagbibigay ng anumang public opinion at kahit saan tayo umikot na social media at malaking stream media, yan ho ang kanilang ipinapahayag at pinaparating. And reaction, diyan po sa comment section, inaanyayaan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palapakan.